Aba, sinong relate sa ganito? Iyaking bata pag tinuturuan. Kahit nga tita niya yung nagtuturo ay tinatamad talagang batang to. Pagkatapos ngang turuan ng tita niya ay pinalaro na muna nga namin para magbago yung mood. At saka pinaliguan. Pero pagkatapos naman maligo ay babalik ulit kami sa pagtuturo. Gaya nga ng sabi ko ay mas gusto lang niya yung nagko-color. Tinatamad na nga siya pag iba yung tinuturo na sa kanya. Lalo na yung pagsusulat at pag-identify ng mga letters. Kadakil na muna nga ning pang-uuto bago magtuod ka ni mo. Pero okay lang, pati ikaw mauuto niya. Pero go lang, matuto lang nga siya. Nung una nga ay ayos pa nga yung mood niya dito. Pero pag tumagal-tagal ay panigurado pati pasensya mo ay mawawala na talaga. Pero sa pagko-color naman, halos maghapon na nga siya nagko-color ay hindi talaga siya tinatamad. Pero hindi naman kailangan ay lagi siyang nagko-color. At dito na nga nagsisimula na rin yung katamaran niya. Ako naman para tumuloy lang siya sa pagsusulat ay todo uto-uto nga ako sa kanya. Kesyo Musumi, sige na magsulat ka na at bibili tayo ng ice cream. O kaya naman ganito. O sige na, dali na, tapusin mo na yan para di ka naman matulog mamaya. Ba din, ganting mang uto-uto sa igyan. Dali na Musumi, tapag natapos mo yan, mikyan kitang sintro, tapos migbal kita sa ngayamnan mo. Sa inyo relate na mga parents na ganito, manguuto-uto muna sa anak para mapasunod lang. Medyo marunong na rin nga kahit papano si Musumi. Kaso minsan, tamad talaga. Kung hindi naman tinatamad, ay gusto nga maglaro sa labas. Datingay naman sa nakaya, adi naman sa na Y-E-S-H-A. Amo na lang ading ayes siya. Adi-adi rin na. Dali na Y. Adi-adi rin mo na, adi susuratan. At dito nga sa part na to, ay mukhang hindi na nga talaga tumalab yung pang-uuto ko sa kanya. Pagkatapos nga ng kaiiyak niya, ay sabi ko mamaya naman siya magsulat. Pagkatapos ko nga siyang paiyakin, syempre susuyuin ko rin. Dahil nga sa kaiiyak niya, ay nakatulog na nga pagkatapos ngang magsulat. Wala kailangan talaga nating turuan kahit ayaw. Bali nung nagising na nga siya, ay sabi ko bibili kami ng ulam niya. Hindi pa kasi siya nakakain ng kanin bago siya matulog. Alanganing oras na rin nga ito, bandang 2:00 na ito nung nagising siya. Dahil nga sa daming pang-uuto ko sa kanya, ay tutuparin ko nga yung isa. Isa rin kasi ito sa sinabi ko sa kanya na bibili kami ng chicken pag nagsulat siya. Yung bibilhin ko ang chicken ay maghahati naman kami. Shoutout nga po dito sa may Andox, dito po yan sa may malapit sa Riles, dito po sa may Iriga. Bali yung binili nga namin ni Musumi ay 1 dukito at maghahati nga kami niya. Lahat naman na kasi kumain sa bahay, kami na lang na 2 yung hindi. At tuwang-tuwa nga nung pagkarating namin. At yan, kakain na nga kami at anong oras na yan? Nilagyan ko na nga ng kanin yung plato at maghahati nga kami, kaya sobrang madami po pala yung nailagay ko sa pinggan niya. Dahil sobrang hapon na nga yan, pagkatapos ay gising na rin yung mga pinsan niya at manonood nga sila. Hi Sumi, hi Kang. Thank you, I was starving. Di ba ayaw man lang maisturbo sa panunood? Pagkalabas ko nga ng bahay, ay sabi niya, ibigyohan ko daw siya at isama ko daw sa vlog ko. Hello, shoutout sa'yo. Nag-urot-urot ng maglinig kading motor sana, all nililinigan ang motor. Siya, hanggang dito na lang muna nga po. Salamat sa panonood. God bless!